Sa kaunlaran ng Kabisayaan, sa isang malawak na bayan ng San Cristobal, kilala si Aling Doring bilang mapagmahal at ulirang ina sa kambal tuko niyang anak na sina Kairos at Mary. Magkadikit ang balat ng kambal at hindi malayang makakilos ng maayos. Hindi naghihiwalay ang kambal kahit saan sila paroroon dahil sa estado ng kanilang katawan na magkadikit ang mukha. Ang pamilya ni Aling Doring ay tila pinagsukluban ng langit at lupa dahil sa kahirapan na kanilang tinatamasa. Animoy para silang tinalikuran ng Diyos at itinapon ng lipunan sa pagiging dukha. Kumpulan ng tukso sina Kairos at Mary sa ibang mga bata, pati na rin sa pinapasukan nilang paaralan, lalo't ang kanilang mga kaklase. Wala namang problema sa katawan ng kambal. Kumpleto naman ang kanilang mga kamay at paa. Maliban na lang sa magkadikit nilang mukha na ugat ng pambabatikos ng mga mapanghusgang tao. Araw-araw tinitiis ng kambal ang matinding pambubuli ng mga taong walang magawa, kundi ang pumuna ng buhay ng ibang tao. Sa murang edad ng kambal, ay kinamuhian na nila ang bayan ng San Cristobal na kanilang inamulatan. Tila para sa kanila, ang nasabing bayan ay hindi naiiba sa impyerno na puno ng mga makasalanang tao. Halos naging manhid na sina Kairos at Mary sa mga panlalait sa kanila ng mga kapwa mag-aaral. Labas-masok na lamang sa kanilang tenga ang mga naririnig nilang pang-iinsulto. Kairos, Mary, halika kayo at kakain na. Malakas ang tawag ni Aling Doring sa kambal. Sige po, Nay. Pupunta na po dyan. Sabay na tugon ni na Kairos at Mary. Umupo sila sa pahabang bangko sa harap ng hapag. Iisang plato lamang ang kinakainan nila dahil magkadikit lamang ang kanilang mga ulo. Gulay na naman, Nay. Bakit palagi na lang gulay ang ulam natin? Mary, alam mo namang na paglalako lamang ng mga gulay ang pinagkakakitaan ko. Maliit lamang ang tinutubo ko sa mga inaangkat kong gulay. Patawad anak, kung ito lang ang nakayanan ng nanay mo. Mary, masarap naman ang gulay ah. Saka magandang gulay sa katawan. Marami tayong sustansya na makukuha dito. Walang nagawa si Mary kundi ang pagtiyagaan ng ulam na walang katapusan na gulay. Nauumay na siya sa ganitong pagkain na madalas iyahin ng kanyang nanay. May pagkakataon na kusa na lamang tumutulo ang namumuong luha sa mata ng batang babae. Bawat pagpatak ng mga luha ni Mary ay may magbigat ito sa puso ng ulirang ina na walang ginawa kundi ang makaraos sila sa pang-araw-araw na kahirapan. Hayaan mo, Mary, kapag dumating ang panahon na magkahiwalay na ang ating mukha, na umuugnay sa ating dalawa, ay magsusumikap akong mag-aral. Tutuparin ko ang pangarap ko na maging isang dalubhasang doktor. Hindi ka na muling makakaranas na kumain ng gulay. Sampit ni Cairo sa kanyang kakambal na ikinutuwa ni Mary. Kinabukasan, Nay, papasok na po kami sa eskwela. Sabay na wika ng kambal sa kanilang nanay Doring. Sige mga anak, mag-iingat kayong dalawa at huwag ninyo lang pansinin ang mga panunukso ng inyong mga kaklase. Ani ng ginang ng kambal. Tahimik na naglakad ang kambal tuko palabas sa kanilang bahay at kita sa kanilang mukha ang mapaklang ngiti. Habang naglalakad sila sa eskinita patungong paaralan, ay maraming mapanghusgang mga mata ang nakamasid sa kanila. Hindi nila lubos maintindihan
kung bakit malamig ang pakikitungo sa kanila ng mga taga-baryo para silang pinandidirihan ng mga ito. Sa kaliwat kanan ng kalsada ay maanghang na salita ang kanilang naririnig at habang papalapit sila sa pinapasukang eskwelahan ay mas nagiging mapusok ang mga kapwa nila mag-aaral. Binabato sila ng nilukot na mga papel at pinagtatawanan. Nang makarating ang kambal sa tapat ng kanilang silid-aralan, ay walang awa silang pinatid ng isa nilang kaklase. Dahilan para magkasama silang madapa sa sementadong sahig. Matapos nilang mapalugmok sa sahig, ay malakas na tawanan ang umikil at nagsalimbaya sa kanilang pandinig. 4 nilang kamag-aral ang lumapit sa kanila at inapakan ang kanilang likod. At dama ng kambal ang matinding sakit. Ang mga kaklase nila na sina Laika, Dave, Vincent at Paulo ang madalas mambuli at manakit sa kanila tuwing papasok sila sa eskwelahan. Habang walang tigil na binubuli at kinakantsawan ng kambal, ay napatigil na lamang ang mga ito sa ginagawa na magsalita ang isang galit na boses sa tapat ng pinto ng silid-aralan. Magsitigil kayo! Anong ginagawa nyo kina Kairos at Mary? Hindi ba kayo tinuruan ng mga magulang nyo na mabuting asal? Imbis na maawa kayo sa kanila, ay nagawa nyo pang bulihin at saktan sila. Sa bagay, hindi na ako magtataka kung ganyan din ang ugali ng mga magulang nyo. Inis na wika ng kanilang dalagang guro, si Karen, ang bagong guro sa mababang paaralan ng San Cristobal. Nagmula ang dalaga sa ibang bansa dahil doon nanirahan ang kanyang mga magulang at dahil sa San Cristobal naninirahan ang kanyang lolo na nagmamay-ari ng malawak na palaisdaan. Kaya naisipan niyang pansamantalang manirahan sa Pilipinas, kapiling ang kanyang lolo. Ma'am Karen, hindi naman kami ang nananakit kina Kairos at Mary, kundi sina Laika, Dave, Vincent at Paulo. Sumbong ng isang estudyante. Tumahimik ka. Sasagot ka pa. Pare-pareho lang naman kayong nambubuli sa kambal. Mga wala kayong respeto. Galit na wika dito ng bagong guro. Mabilis na lumapit si Teacher Karen sa kambal at tinulungan na makatayo. Pinunasan niya gamit ng sariling panyo ang alikabok na dumikit sa damit ni Kairos at Mary. Kita sa mukha ng bagong guro ang labis na pagkaawa sa kambal. Dahil unika iha ang dalaga, ay hindi niya naranasan na magkaroon ng kapatid. Kahit gano'n na lang ang pagtrato niya sa kambal tuko. Bukod sa pagiging isang mabait na guro ni Teacher Karen, ay palagi niyang binibigyan ng mga pagkain sina Kairos at Mary. Minsan namay sinasama niya ang kambal sa bahay ng kanyang lolo at doon pinapakain ang dalawa. Ngunit sa mga sumunod na araw ay isang malaking trahedya ang mangyayari sa buhay ng kambal. Isang pangyayari na dudurog sa kanilang mga puso. Ngunit ang sakunang magbibigay sa kanila ang magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Ang maisakatuparan na mamuhay sila na magkahiwalay ang kanilang katawan at matupad ang pangarap na maging isang dalubhasang doktor ni Kairos. Isang araw kung saan nalalapit na ang pagtatapos ng kambal sa ika-6 na baitang sa elementarya, ay isang aksidente ang nagpagimbal sa kanila. Sabik at walang katumbas na kaligayahan ang namumutawi sa labi ng nanay ni Kairos at Mary. Habang binabagtas ang daan patungong paaralan, marami siyang napaubos na panindang gulay, kaya't binilhan niya ang kambal ng masarap na merienda. Subalit nang tatawid na siya sa kabilang kalsada, ay isang rumargasang kotse ang bumangga sa kanya. Sa lakas ng pagkakabangga ay tumilapon ang kanyang katawan at nabalian ng mga buto. Umandusay ang dugo niyang katawan habang nag-aagaw buhay. Nagkumpulan ng mga tao sa nakasaksi sa naganap na aksidente at walang gustong tumulong. Tumakas ang driver para wag managot sa nagawa niyang krimen. Lalo't lango siya sa alak. Malapit lamang ang naganap na trahedya sa paaralan. Kaya kumalat agad ang balita at nalaman ito ng isang guro na kasamahan ni Teacher Karen.
Nagulantang si Teacher Karen nang sabihin ng kanyang kabaro na nasagasahan ng sasakyan ang nanay ng isa sa kanyang mga estudyante. Ngunit ang mas kinagimbal niya nang malaman na nanay pala ng kambal ang nabangga. Ipinalam agad ni Teacher Karen sa magkapatid ang nangyari sa kanilang nanay. Dahilan para humagulgol ang dalawang kaawa-awang bata. Dahil malapit lamang sa paralan ang pinangyarihan, ay nagmamadaling tumakbo sina Kairos at Mary kasama ang butihin nilang dalagang guro. Nang makarating sila roon ay bumungad sa kanila ang nagkukumpulang mga tao habang pinagmamasdan ang bangkay ng kanilang nanay, Doring. Tulong! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Dalhin niyo na po ang nanay namin sa ospital! Sigaw na paghingi ng tulong ng kambal sa mga taong nakapaligid sa pinangyarihan. Wala ni isang lumapit sa kanila na tila natutuwa pa sa nangyari. May mga nagbubulong-bulungan at may kumukuha pa ng larawan. Mga hayop kayo! Mga wala kayong puso! Hindi nyo man lang nagawang tulungan ang aming ina. Tandaan nyo ang araw na ito. Isinusumpa ko na magbabayad kayong lahat. Ang bayang ito ay babalutin ng kadiliman at babaha ng sarili niyong mga dugo. Hintayin niyo ang araw ng aking paghuhukom. Malakas na wika ni Mary sa mga taong nakapalibot sa bangkay ng kanilang nanay Doring. Nagimbal at nilamon na matinding sindak ang mga taong naroroon sa binitiwang salita ng batang babae. Nakita nila ang matatalim na titig ni Mary na tila hindi ito nagbibiro sa kanyang mga sinumpang salita. Nahawi ang nagkukumpulang tao sa kalsada nang bumusina ang isang sasakyan at iniluwa doon ang bagong guro. Binuhat ni Teacher Karen ang bangkay ni Nanay Doring sa tulong ng kaibigan niyang guro at mabilis na isinakay sa kotse kasama ang kambal. Gayunpaman, kahit na isinugod pa ang ginang sa pagamutan, ay walang himalang mangyayari na mabuhay pa ito. Ang bagong guro ang gumastos para sa burol ng nanay ng kambal. Hanggang sa malilbing ito, kinupkup niya ang kambal tuko at itinuring na parang tunay na kapatid. Matapos ang kanilang graduation sa elementarya, ay naisipan ng mag-resign ni Teacher Karen bilang guro sa San Cristobal at babalik na to sa pinagmulang bansa sa Amerika. Kasama sina Kairos at Mary, doon ang kambal mag-aaral hanggang sa kolehiyo. Nang makarating sila sa Amerika, ay sumailalim ang kambal sa operasyon sa tulong ni Teacher Karen. Naging matagumpay ang surgery at tuluyan silang napaghiwalay. Makalipas ang 12 taon. Good evening, Mr. Black Valentine. Naabala ba kita? Ani ni Karen sa gwapong binata nang makaupo ito sa kanyang harapan sa isang glass table. Nasa loob sila ng isang sikat na resto para mag-dinner. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Kairos, naganap ng isang professional plastic surgeon. Natupad ang kanyang pangarap na maging isang dalubhasang doktor sa mga taong nais baguhin ang mukha na maging perpekto. Nagkaroon siya ng sariling private clinic at tinatamasa ang marangyang buhay sa Amerika. Ate Karen, pwede ba? Huwag mo na akong tawaging Black Valentine. Masyado mong pinapaganda ang aking imahe. Wala namang masama kung tawagin kita sa ganyang pangalan, Kairos. Ibang-iba ka na ngayon kumpara sa dati. Malayo na ang narating mo at maraming babaeng naghahangad na makuha ka. Karen, ulit-ulit ko na lang niyang naririnig sa iyo. Siguro may kailangan ka na naman sa akin, kaya binobola mo na naman ako. Tama ba ako? Kilalang kilala mo na talaga ako. Tama ka, may kailangan nga ako sa iyo. Free ka ba bukas? Bahala ko pumunta sa party ng kaibigan ko at gusto kitang isama. Masasamahan mo ba ako, Kairos? At saka, huwag mo na akong tawaging ate. Paghingi ng pabor ni Karen sa binatang doktor.
Hindi na rin siya nakampante na tawaging ate ni Kairos dahil hindi na nakakabatang kapatid ang turing niya dito. Bagkus, may lihim siyang pagtingin sa binata. Napakadali lang pala ng hinihingi mong pabor, Karen. Matatanggihan ko ba ang hiling ng isang magandang babaeng nasa harapan ko? Aning sagot ng binata na ikinutuwa ng dalaga sapagkat hindi siya tinawag nitong ate. Samantala sa isang maliwanag na silid na puno ng aparatos at matutulis na bagay ay may isang lalaking nakahiga sa isang operating room na nakatali ang mga kamay at paa. Nasa loob ng isang pribadong klinik ang isang duguang Amerikanong lalaki. Miss, what do you want from me? Are you fucking insane? Bullshit! Stay away from me! Galit na wika ng Amerikano na puno ng tattoo ang buong katawan sa babaeng nakamas na balak magpamodify ng kanyang katawan. Nais ng kliyente na ipamodify ang kanyang dila katulad sa isang ahas para magmukha siyang astig at bumagay sa katawan niyang puno ng makukulay na tinta. Walang naging tugon ang babae nagmo-modify sana ng kanyang dila. Imbes na sumailalim sa isang modification ang lalaki, ay iba ang nangyayari sa kanya. Kinuha ng babae ang isang bagong scalpel at walang alinlangan na hinilap ang muka ng kanyang kliyente. Matapos mahilap ang buong balat sa muka, ay kinuha niya ang isang maliit na chainsaw at walang habas na pinutol ang mga braso at hita. Hinati ang katawan at kinuha ang mga lamang loob at inilagay sa isang sisidlan. Kasama ang hati-hating katawan, pinugutan din siya ng ulo at hinalukay ang sariwang utak. Matapos gawin ng babae ang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang kliyente, ay nilinis niya ang nagkalat na dugo sa sahig at pinalitan ng bagong sapin ang higaan sa operating room. Nilagay niya sa isang cart ang chop-chop na katawan ng Amerikano at tinulak patungo sa dulo ng pasilyo. Pumasok siya sa isang madilim na silid kung saan may 3 malalaking aso na American Bully. Samantala, pagkatapos kumain ni Kairos at Karen sa isang fancy restaurant, ay inatid ng binata ang dalaga sa parking lot kung saan nakaparada ang kanilang mga sasakyan. Mauunang umuwi ang dalagang si Karen dahil kailangan pang sunduin ng binatang doktor ang kanyang kapatid na si Mary.